Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isa ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Sa mga kasama po natin sa live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo sang dako man kayo ng Pilipinas o ng mundo. No? Kanina sa misa ko po sa mga pasyente na mga bata, no, sa loob po ng National Center for Mental Health, ibinahagi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, alam nyo, minsan may isang pari na nagtanong sa mga bata na kanyang tinuturuan ng katisismo. Tinanong niya, ano ba sa tingin ninyo ang pwedeng gawin para mas dumami ang magsisimba? Sumagot daw po ang isang bata na nagngangalang Carla, sabi niya, mas madami po sigurong magsisimba kung dadalhin ang simbahan sa Disneyland. Tinatawa yung mga bata. Tinanong ko rin sila, o kayo ba, sa tingin ninyo, paano natin mapaparami yung magsisimba? Ba, nakakatuwa po yung mga sagot. Sabi nung isa, ay dalhin po natin sa mall, Father, yung simbahan. At yung ilan naman, may isang bata nagsabi, Father, dalhin natin si Jollibee. At sunod-sunod na, si McDonald's, si KFC, dalhin po natin. Ang mga bata talaga, dalisay, inosente, straightforward. Walang halong kaplastikan, walang halong pagsisinungaling. Sinasabi nila kung ano yung kalooban nila. Nakakatuwa rin sapagkat ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tayo ay dapat maging katulad ng isang bata, para tayo ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Alam natin na mga katangian ng isang bata. Pero isa sa mga natatangi ngayong araw na ito na sinabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo ito, pag hindi kayo nagbago, pag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.
Sabi nga, the only constant thing in this world, apart from God's love, is change. Ang isang bagay na hindi nababago sa mundong ito, bukod sa pagmamahal ng Diyos, ay yung pagbabago. Ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa pagbabago. At pinakabigkas na bigkas ang pagbabago tuwing tayo ay mga bata. Sa pagkabata, nakikita natin ang mga bagay na dapat baguhin sa ating mga ginagawa. Kaya naman ang isang bata ay may kakayanan na yapusin yung buhay pagbabago para sa kanilang ikabubuti. At isang katangian nito na hinihiling sa atin ng ating Panginoon. Bakit kaya? Sapagkat kapag ka ang puso ay huminto na sa pagbabago, pag ang tao ay hindi na pinipiling magbago, naroroon na yung kayabangan. Nagyayabang tayo kasi, ay marami na akong alam. Ay alam ko na yan. Okay na to. Sapat na to. Pero hinihiling ng pagkakataon na baguhin natin yung mga nakasanayan natin kasi baka hindi na naaangkop. Ay, nung panahon namin, ganito kasi kami. Iba na yung panahon ngayon. No? Kaya yung bata, magandang modelo na nagbabago, nagmamature, no? Nagbabago para sa kabutihan. Pero kapag ka tumatanda na, nagiging matigas na yung ulo. Nagiging matigas na rin yung puso. No? Ang sinusunod na lamang ay yung sariling gusto. Mga minamahal kong kapatid, maganda yung halimbawa na ipinakita ni Moises sa unang pagbasa ngayong araw na ito. Bakit? Sabi ni Moises, 120 taon na ako. Malinaw sa kanya na mahina na siya at hindi na niya kaya sa kanyang kapangyarihan na gabayan pa ang mga taga-Israel para sila ay makarating sa lupang pangako. Malinaw kay Moises na may mga pagbabagong nangyari sa kanya habang siya ay tumatanda. Kaya hindi niya na ipinilit na ako na ang magdadala sa inyo. Hindi, sabi niya, naririto si Josue, si Joshua, mas bata, mas may kakayanan, siya ang gagabay sa inyo patungo sa lupang pangako. At alam natin na nangyari, si Moises hindi naman na talaga umabot sa lupang pangako. Pero ang mga Israelita, sa pamumuno ni Josue, ay nadala sa lupang pangako. Mga kapatid, isang halimbawa ng pagiging isang bata ay yung tanggapin yung mga pagbabago na kailangan nating yapusin para maghari ang kalooban ng Diyos sa atin at para maghari din ang kalooban ng Diyos para sa ibang tao. Pagka-aayawan natin yung pagbabago, pag hindi natin tatanggapin sa ating mga puso may mga dapat baguhin, ay para tayong mga matatandang matigas ang ulo na ayaw tanggapin si Kristo. Mga minamahal kong kapatid, malinaw din sa kahulihan ng ating ebanghelyo na hahanapin ng ating Panginoon ng isang nawawala na nagbabagong buhay. Mga kapwa ko deboto, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Hayaan nating buksan ito ng grasya ng Diyos nang yakapin natin ang mga pagbabagong nararapat para naman maranasan natin ang presensya at kalooban ng Diyos sa bawat isa. At sa gayong pamamaraan din sa pagyakap natin ng pagbabago tungo sa kabutihan, tungo sa kabanalan, ay maipakita din natin sa ating kapwa kung papaanong sa kanilang buhay din ay kikilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabago.